Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first card ni Virgo, we have Temperance. Ayan, this is healing, patience, balance, Virgo. Maaaring yun ang mga may experience mo na around this time, you know. So, siguro ngayon, mas magiging mas maayos na ang sitwasyon ninyo sa kahit anumang area of life kasi may babalik mo na yung balanse sa buhay ninyo. And yeah, kaya kung ano man ang sitwasyon na medyo nahihirapan ka before, medyo na-challenge ka, maaaring yan ay mag-heal na, no? Kasi this is also about healing. So what else? We have the lovers. Maaaring yung ano na yan, yung healing na yan is related, no, sa relationship. Baka nagkaroon kayo ng hindi, kunyari, kung sa karelasyon ninyo, baka nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, meron kayong hindi na pagkakasunduan. And with this lover's energy, maaring magkasundo na kayo. Maaring mag-heal na din, no? Yung mga sugat sa puso ninyo, may kapatawaran na, maaring magkaroon na ng reconciliation, baka magkaroon na ng ah magkakaroon na kayo ng pagpi-fix ng kung ano man yung hindi ninyo napagkakaunawaan. We have King of Wands. Ayan. So, there could be someone, no, dito, na katulad ni King of Wands siguro, ang po pwedeng maging mediator ninyo, no? O pwedeng, ano yan, po pwedeng boss ninyo to, baka ka-close ninyo, yung boss ninyo sa trabaho. Kaya po pwedeng siya yung magsisilbing mediator between the two of you, you know, pwedeng ganon. Po pwede rin na hindi ito related dito. Maaari ng iba sa inyo is going to be promoted, no, to a leadership role. Baka ang iba sa inyo mag-aano na mapopromote na. Baka kayo ay magiging manager na, kumbaga, no, supervisor, ganon. And also, Virgo, possible din na ang iba sa inyo rito is siguro po pwede na kayo magiging entrepreneur na. Po pwedeng kayo ay magnenegosyo na. Maaring kayo magpuput up na ng sarili ninyong business venture. Pwedeng ganun ang ganap. No? So, good luck sa'yo. Tingnan natin kung ano pa ang mensahe para kay Virgo. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat. So, we have patience and planning. Ayan. So, most likely, ang iba sa inyo dito, Virgo, kailangan si Temperance may patience din, no? This is also about patience. So, siguro kasi baka ang tendency ninyo kapag meron kayong naisip, meron kayong gustong gawin, alam mo yun, yung parang nagra-rush ka, minamadali mo. Kaya doble-doble yung patience energy dito or yung message, no, for you to be patient. And maaari din na you are making plans regarding something and maaari na kung ano man itong pinagpaplanuhan ninyo ay siguro this may involve other people na hindi po pwedeng madaliin, 'di ba? Hindi po pwedeng kasi hindi natin kontrolado ang lahat eh. Maraming bagay ang hindi natin kontrolado. So lalo-lalo na if kung ano man ang desisyon na gusto mong na kailangan mong gawin dito, may involve other people. So hindi rin naman natin sila mapo-force, 'di ba? Na magmadali din sila na gawin agad nila kasi hindi rin naman natin alam kung ano din ang pinagdadaanan nila. Kaya maaari, no, na kung ano man itong pinagpaplanuhan ninyo, you also need to practice patience. Okay? May mga bagay kasi na hindi talaga um, hindi mangyayari according to your will or according to your plan, 'di ba? Kaya you need to learn to be patient and learn how to wait.
So we have throat chakra. Si throat chakra, ito yung lalamunan natin. No? This is our throat. And that is the energy center na nag-govern ng ating communication, ng ating pakikipag-usap, 'di ba? Expression, ganon. So, maaari, no, na since nasa taas niya si lovers, baka ang naging problema dito is yung pakikipag-communicate mo with your person. 'Di ba? Baka from here on, kailangan mo nang baguhin ang sarili mo din para na magkaroon ng mas magandang samahan kayo with your person, mag-communicate, no? Mag-communicate ng maayos, communicate clearly and effectively para lagi kayong magkakaintindihan. Kasi kahit hindi naman sa love life, 'di ba? Kahit anong category of a relationship, kailangan talaga na ikaw ay marunong mag-communicate ng inyong saloobin, 'di ba? Communicate how you feel, communicate what you feel, what you think. Dapat ganun, 'di ba? Hindi po pwedeng sasarilinin mo lang kasi papaano mo maipaparating yung saloobin mo, yung iniisip mo towards another person kung hindi ka din magsasalita or kung hindi mo isusulat, hindi mo ite-text, hindi mo sasabihin, 'di ba? Kaya maaari na ito yung kailangan ninyong i-observe sa ngayon, 'di ba? Express yourself, communicate your feelings, your emotions, put them into words para na maintindihan ka, no, ng mga taong involved dito. So, what else? We have the waiting game. Ayan. So, yun, nag-aantay ka lang siguro ng timing. Pupuwedeng you are waiting for the right time para siguro na makapag-usap kayo or para na makipag-usap kayo. Pupuwedeng nag-aantay ka ng right timing para maaaring nag-aantay ka ng right timing para ikaw ay um, para ma-express mo siguro, no, yung sasabihin mo. Baka yun ang problema. Baka hindi ka nakakakuha ng tamang pagkakataon. Kasi baka, alam mo yun, off timing kayo lagi. Kunyari, kung ikaw pwede ka na makipag-usap, yung gusto mong kausapin, laging busy, laging wala, yung ganun. 'Di ba? So, pwedeng ganun ang ganap. Kaya talagang right timing is key. You know? And kaya kayo nag-aantay at nag-aantay ng tamang panahon para makausap mo yung taong ito. So, you may need to do some extra effort, 'di ba? Para na ma-fix mo na 'to, makausap mo na, 'di ba? Ang dapat mong makausap para hindi na magtagal, no? Kung ano pa man itong dapat na i-discuss ninyo. Good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.